Last na deliver ko na nga to. At uuwi na ako, baka hinihintay na ako ng aking mapapangasawa. Masayang sambit ni Mia sa kanyang sarili. Kinuha na ni Mia ang mga pagkain na order at inayos na sa kanyang motor. Agad-agad na pinatakbo ni Mia ang kanyang motor papunta sa isang hotel kung saan niya ide-deliver ang mga order na pagkain. Kumatok naman kaagad sa room number itong si Mia at laking gulat na lang nito na ang nagbukas ng pinto ay ang kanyang mapapangasawa. Mia, anong ginagawa mo dito? Kinakabahan na tanong ng lalaki. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nasa trabaho ka? Tanong nga ni Mia. Babe, sino ba yan? Ang tagal mo. Yan na ba ang pagkain natin? Malambing na pagtatanong ng isang babae. Tanong tuloy ni Mia. Sino yung kasama mo? Katrabaho mo? Bakit nasa hotel kayo? Kinakabahan na nilingon ng kanyang fiancé ang babae na naglalakad papalapit sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Mia sa kanyang mga nakikita. Nagpakita sa pintuan ng isang sexy na babae na naka-bathrobe at yumakap sa mapapangasawa ni Mia. Nangingilid ang mga luha ni Mia sa kanyang mga mata habang pinapanood kung paano lambingin ng kanyang fiancé ang babae nitong kasama. Walang iya ka? Paano mo nagawa sa akin to? Mamaya na natin pag-usapan to. Umuwi ka na. Walang emosyong sabi naman ng fiancé ni Mia. Hindi. Pag-usapan na natin ngayon na. Sino yung babae na yan? Total na huli mo naman na ako. Hindi ko na itatago. Siya ang nobya ko at ang babaeng pakakasalan ko. Inis na sabi pa ng lalaki at parang proud pa talaga. Pakakasalan? Ako ang fiancé mo, diba? Ako ang nobya mo. Hindi na ngayon. Naiiritang sagot pa ng lalaki at wala talagang kaawa-awa at kahit na anong guilt sa mukha niya. Napakagat ng labi si Mia sa sobrang galit at tinignan ng masama ang babaeng kasama ng kanyang fiancé. Pinagsabihan ni Mia ang babae ng malandi ito at mga agaw at akmang sasampalin niya ito nang biglang humarang ang kanyang fiancé para mapigilan siya. Marahas na pinapaalis si Mia. Susugurin na sana ni Mia ang mga ito nang biglang bumukas ang pinto ng isang kwarto sa kanilang tapat. Bumungad dito ang isang binatilyong napakagwapo na nagbigay ng ideya kay Mia. Nagtatakang tinignan ni Zack ang mga tao sa kanyang harapan nang nakita niya ang mukha ni Mia na umiiyak ay agad nitong naintindihan ang mga pangyayari. Muling tiningnan ni Mia ang kanyang fiancé habang yakap-yakap ang kanyang babae. Agad namang hinanda ng dalawang nagtaksil ang kanilang sarili dahil sa inaakala nilang susugudin uli sila ni Mia. Laking gulat na lang nila nang biglang pumunta si Mia kay Zack at hinalikan hanggang sa nakapasok sila sa room. Nagulat naman si Zack sa ginawa ni Mia na paghalik sa kanya, pero sa hindi maintindihan na paraan ay ang lakas ng epekto ng kanilang paghahalikan kay Zack at agad na uminit ang kanyang katawan. Saad tuloy ni Zack, "Sinimulan mo to, kaya panindigan mo." Sagot naman ni Mia, "Wala na akong pakialam pa. Gusto ko lang makabawi. Gusto kong makalimot." "Sige, sabi mo tutulungan kitang makalimot." Nagkibit balikat si Zack at binuhat si Mia pahiga sa kama. Muli itong hinalikan ni Zack at ang bawat kilos nito kay Mia ay para ba itong isang babasagin na bagay. Kaya dapat ingatan sa bawat galaw. Nawala naman kaagad ang pagtataksil ng fiancé ni Mia sa kanyang isipan at ang mga mata niya ay nakafocus lang kay Zack na malalim na tinitignan nito. Parang namamagnet si Mia sa mga paningin ni Zack at muli niya itong hinalikan. Hindi naman nagtagal ay nakahubad na ang dalawa at inaangkin na Zack ang pagkababae ni Mia. Namumula ang mukha ni Zack dahil sa kanilang pagtatalik. Hindi nito inaasahan na may babae pang magpaparamdam sa kanya
ng kakaibang init sa katawan. Malalakas at mabibilis ang pagbabayo ni Zack kay Mia na ikinaungol ni Mia ng malakas. Napapakapit na lang ito sa mga lupot sa kama. Hindi magawang makapag-isip si Mia ng maayos. Ni minsan ay hindi niya naramdaman sa kanyang nobyo ang pagkasabik sa kanya. Umuungol na tinitignan ni Mia si Zack. Habang pinapanood naman ni Zack ang mga reaksyon ni Mia sa kanya, sa bawat pagbayo nito ay mas lalong nagpapainit ng katawan ni Zack. Kinabukasan ng magising si Mia ay hindi na ito nagsayang ng oras, kundi nagpalit na ng kanyang damit. Muling tinignan niya si Zack na mahimbing ang tulog sa kama at nilagyan ng kumot ito. "Salamat at pasensya ka na." Mahinang bulong ni Mia sa tulog na Zack at umalis na sa hotel. Pagka-uwi nito ay agad niyang pinagkukuha ang gamit ng kanyang nobyo at pinagtatapon sa labas ng kanilang bahay. Inis na dinatnan nito ng kanyang nobyo, ngunit kahit anong sigaw ng lalaki ay hindi ito pinansin ni Mia at nagkulong sa loob ng bahay. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin ang kanyang nobyo. Ang huling narinig na lang nito mula sa lalaki ay ang kanyang sigaw na pagsisisihan ni Mia ang kanyang desisyon. "Pagsisisihan? Mukhang pagsisisihan ko pa kung pananatilihin kita sa aking buhay." Umiiyak na sambit ni Mia sa kanyang sarili. Kinabukasan ay naghanap ito ng bibili ng kanyang bahay. Nang nabenta ito ay nagdesisyon na si Mia na umuwi sa kanyang probinsya. Dahil mas tahimik ang buhay sa probinsya at walang nakakakilala masyado sa kanya, doon ay naisip ni Mia na doon na magsimula muli kahit na mag-isa na lang ito. Malungkot na iniwan ni Mia ang kanyang bahay, kung saan sila tumuloy ng kanyang nobyo ng ilang taon. Huminga ito ng malalim para kumuha ng lakas ng loob bago tuluyan na iniwan ang bahay. Pagka-uwi ni Mia sa probinsya ay nakangiting tiningnan niya ang bahay kung saan siya magsisimula muli. Marami itong naalala, naalaalang naiwan ng kanyang magulang na mas lalong nagbibigay ng lakas ng loob kay Mia. Nagkaroon naman kaagad ng trabaho si Mia sa pag-apply niya sa munisipyo. Masaya naman ito sa kanyang naging buhay sa probinsya hanggang sa nalaman niyang buntis ito. Hindi alam ni Mia kung sasaya ba ito o ano dahil sa pagbubuntis niya sa isang lalaking hindi niya kakilala. Pero nang nagpa-check up ito at narinig ang heartbeat ng mga bata, ay naiyak ito sa tuwa dahil magiging ina na ito sa hindi lang isa kundi 2 bata na pinangalanan niyang Tia at Tim. "Mama, tulungan ko na po kayo sa pagbubuhat po ng mga paso." Malambing na sabi pa ng anak nito. "Ako din mama, tulungan na kita." Masayang sigaw naman ng kambal na si Tim at Tia. "Naku kayong mga bata kayo, salamat pero kailangan nyo nang pumasok sa eskwela eh." Napanguso naman ang kambal na ikinatuwa ni Mia. 4 na taong gulang na kasi ang mga bata at pumapasok sa daycare na malapit lang sa kanilang bahay. Matapos ihatid ni Mia ang kambal ay agad nitong binuksan ang kanyang flower shop na kanyang itinayo sa likod ng kanilang bahay. Dahil sa kanyang ipon, sa pagtatrabaho sa munisipyo ay nakapagpatayo ito ng kanyang munting negosyo na bumuhay sa kanila ng kanyang mga anak ng ilang taon. Samantalang si Zack naman ay walang pinagbago, abala pa rin ito sa kanyang negosyo. Matapos ang gabing pagsasama nila ni Mia, ay sinubukan nitong hanapin ni Zack. Ngunit hindi nito mahanap-hanap. Hindi ito magawang malimutan ni Zack. Ngunit pilit na itong kinakalimutan si Mia. "Kailangan mo bang pumunta sa probinsya ngayon? Hindi mo pa pwedeng papuntahin na lang ang mga tauhan mo?" Inis na pagtatanong ni Kay kay Zack. Naabala sa pagbabasa ng dokumento sa kanyang opisina. "Ano naman sa'yo kung pupunta ako doon? Ilang beses ko rin na kailangan sabihin sa'yo na hindi ako magtatrabaho doon, kundi magbabakasyon. Kung magbabakasyon ka lang naman pala, bakit hindi mo ko isama?
Malambing na tanong muli ni Kay. Nakaramdam ng pagkairita si Zack kay Kay. Simula kasi noong napag-usapan nila Zack at ang ama ni Kay ang kasal nilang dalawa ay iba na ang inakala ni Kay. Akala nito ay nobya na siya ni Zack at magiging asawa. Kaya kapag may babaeng lumalapit kay Zack, kahit kanyang mga kasosyo ay inaaway ni Kay. Bakit kita isasama? Sino ka ba? Tigilan mo na nga ako, Kay. Noong una hinayaan lang kita. Dahil sa totoo lang, wala akong pake. Pero ngayon nakakairita ka na. Pero Zack, fiancé mo ko. Hindi ba normal lang na kasama mo ang mapapangasawa mo sa pagbabakasyon? Pagpapaawa pa nga ni Kay kay Zack. Napabuntong hininga na lamang si Zack at napakamot ng ulo dahil sa sobrang inis. Ito na ang huli na sasabihin ko to. Kaya sana naman, ipasok mo na yan sa isipan mo, Kay. Hindi kita mapapangasawa. Hindi kita nobya o fiancé man lang. Biniro lang ako ng ama ko. Naging delusional ka na. Natahimik naman si Kay. Sinubukan nitong umiyak sa harapan ni Zack, ngunit nang nakita niyang walang pakialam si Zack, sa kanya ay umalis na ito sa opisina ni Zack dahil sa sobrang hiya. Muling napabuntong hininga si Zack at tinapos na ang kanyang mga trabaho. May nahanap kasi ito na bakasyonan sa isang liblib na probinsya. Ito ang gustong-gusto ni Zack sa tuwing nagbabakasyon ito sa mga tahimik na lugar at walang masyadong tao. Dahil hindi kabisado ni Zack, ang daan ay tanging ang Google Map lang ang kanyang gabay sa pagpunta sa bakasyonan. Pero hindi naman inaasahan ni Zack na sa kalagitnaan ng kanyang pagbayabiyahe ay biglang mawawala ang signal. Nagpatuloy pa rin si Zack sa pagbiyahe at nagtanong na lang ito sa mga tao para mahanap ang lugar kung saan siya magbabakasyon. Mama, bakit ang tagal mo pong magsundo? Nagtatakang tanong ni Tim sa kanyang ina. Kaya nga, Mama. Akala ko hindi mo na kami susunduin rito sa daycare eh. Nakangusong pagrereklamo naman ni Tia sa ina. Aba, pwede ba naman yun? Marami kasing nag-order ngayon mga anak eh. Hindi ko napansin ang oras, sorry na, okay? Di bale, pag-uwi natin may ice cream kayong dalawa. Yay! Masayang sigaw ng kambal na ikinatuwa nga ni Mia. Tahimik na kumakain ng kambal habang nanunood ng TV, habang si Mia naman ay abala muli sa kanyang shop. Dahil maraming order sa kanya, ay ginagawa niya na ito kaagad habang wala pang customer sa kanilang shop. Abala sa pagtratrabaho si Mia nang biglang tumunog ang pintuan sa kanyang shop. Nakangiting sinalubong ni Mia ang inakala niyang customer. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang nakita niya kung sino iyon. Dahil sa gulat ay nahulog niya ang paso na kanyang hawak-hawak at nabasag ito. Narinig naman ito ng kambal at dali-daling tumakbo papunta sa kanilang ina para makita kung ano ang nangyari. Nagtatakang tinignan ni Tia ang kanyang ina na nakatitig lamang sa lalaking hindi niya kilala. Hi, sad ng lalaki. Napalunok naman ng laway si Mia nang narinig ang boses ni Zack. Nang narinig niya ang boses ni Zack, ay agad nitong naalala ang gabing nagsama sila. Hindi nito magawang magsalita dahil pakiramdam niya ay nawala ang kanyang boses nang muling nakita si Zack. Nang nagtama naman ang paningin ni Zack at ni Tia, ay nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam kay Zack. Para itong hinihila, papalapit sa bata at ganun din ang nararamdaman ni Tia. Mama, si Papa po andito na. Masayang sigaw ni Tia, may kinagulat ni Mia. Mas lalong nagulat naman si Zack nang may pumasok na shop na isa pang bata. Nakamukha ng batang babae. Tinawag siyang Papa. Papa? Sinong Papa natin? Nagtatakang tanong ni Tim sa kanyang kakambal. Nakangiting tinuro naman ni Tia si Zack na nanlalaking mga mata sa kanyang nakikita. Siya ang Papa natin, hindi po ba, Mama?
Masayang tanong ni Tia habang nakaturo kay Zack. Kahit saang sulok tumingin si Zack, ay alam niya na agad sa mga oras na iyon na anak niya ang kambal. Para itong tumitingin sa salamin, ang pinagkaiba lang ng kanilang itsura ay ang mga hugis ng kanilang muka na halatang nakuha naman kay Mia. Pabalik-balik ang tingin ni Zack sa mga bata at kay Mia. Magbabakasyon lamang itong si Zack, ngunit nawala at napunta sa isang flower shop ni Mia para magtanong ng direksyon. Hindi nito inaasahan na muli niyang makikita ang babaeng nangugulo sa kanyang isipan at malalaman na mayroon itong kambal na anak. Mama, sinusundo na po tayo ni Papa. Excited na sigaw naman ni Tim habang ang kakambal niyang si Tia ay hindi maalis ang paningin sa kanyang ama. Pwede bang sa loob na lang muna kayo mga anak? Mag-uusap lang kami. Natatarantang pagtatanong ni Mia. Masayang tumango naman ang kambal at pumasok sa kanilang bahay. Naiilang na napapatingin si Mia kay Zack na kanina pa nakatayo na parang statwa. Hindi makapagsalita si Mia. Sad na nga lamang ni Zack. Unang tingin pa lang. Alam ko na, pero gusto ko sanang makasigurado. Anak ba natin sila? Nagbunga ba ang gabing pagsasama natin? Oo, nagbunga ang gabing yon. At sila yon, sila Tim at Tia. 3 taon. Hindi, mali, 4. 4 na taon? Tumango na lamang si Mia. Hindi alam ni Mia ang kanyang dapat sabihin o dapat maramdaman sa mga oras na yon at ganun rin si Zack. Masyado itong na-overwhelmed sa kanyang mga nalaman. Hindi magawang maproseso ni Zack ang lahat hanggang sa nakaramdam ng pagkailang si Mia. Gusto mo bang pumasok muna? Tanong nga ni Mia. Okay lang ba na makilala ko na sila? Okay lang. May karapatan ka din naman na makita ang mga bata. Tsaka paniguradong hinihintay ka na rin nila na makausap. Napangiti si Zack. Maraming salamat. Naiilang na inihatid ni Mia si Zack sa loob ng kanilang bahay. Agad naman itong umalis nang nagsitakbuhan ng kambal kay Zack at pinagpatuloy ang kanyang trabaho kahit na hindi ito makapag-isip ng maayos. Hindi naman alam ni Zack kung paano makihalubilo sa kanyang mga anak na kanyang kakakilala. Lumaki rin kasi itong mag-isang anak kaya hindi ito masyado na-expose sa mga bata. Anong pangalan nyo? Panimulang tanong ni Zack. Ako po si Tim at siya naman po si Tia. 4 years old na po kami. Masayang saad naman ni Tim. Papa, kukunin mo na po ba kami o dito ka na po titira? Curious na tanong naman ni Tia. Tatango na sana si Zack. Ngayon, na alam niyang may anak, ito ay hindi ito papayag na hindi sila sasama sa kanya syempre, kasama na sa kanyang isipan si Mia. Pero nang kanyang inisip ang kanyang bahay at ang disenyo nito ay hindi ito naayon na pagtirhan ng mga bata. Pag-uusapan muna namin ng mama niyo ha? Pero syempre kung asan kayo andun si Papa. Papa? Ihatid mo rin ba kami sa school? Nagniningning ang mga mata na saad ni Tia na nagtanong kay Zack. Yung friends kasi namin sa eskwelahan. May mga kasamang papa pero kami wala. Nakangusong sabi naman ni Tim na biglang ikinalungkot nga rin ni Tia. Nakaramdam naman ng konsensya si Mia nang narinig iyon sa kanyang pagpasok. Kung tutuusin, ay pwede naman nitong hanapin si Zack, ngunit hindi nito ginawa at nagpakalayo-layo. Nang nakita naman ni Zack ang mga batang malungkot at kusang kumilos ang kanyang katawan para yakapin ang mga ito na hindi niya inaasahan na kaya niyang gawin. Napatingin naman si Zack kay Mia na nalungkot rin dahil sa narinig. Alam kaagad ni Zack na sa mga oras na yon ay sinisisi ni Mia ang kanyang sarili. Patawarin niyo si Papa at ngayon lang ako nakarating. Masyado kasi akong maraming ginawa. Pero hindi mo naman na kami iiwan, diba? Puno ng pag-asang tanong ni Tia. Parati na kaming may Papa? Tanong naman ni Tim. Oo, hindi na mawawala si Papa sa inyo nila Mama.
Malawak na napangiti naman ang kambal at napayakap kay sa kanilang ama. Parang nanlalambot ang buong katawan ni Zack nang siya ay niyakap ng kanyang mga anak. Napayakap rin ito pabalik. Nagstay naman si Zack roon at nakipaglaro sa kanyang mga anak. Hindi na rin kasi nito magawang iwan ng mga ito at iniisip na kung pwede ay sumama muna ang mag-iina kay Zack sa kanyang pagbabakasyonan. Nang natapos na ang araw ay sinara naman na kaagad ni Mia ang kanyang shop. Habang nagliligpit ito ay pinuntahan na siya ni Zack. Naiilang nanginitian ni Mia si Zack nang nakita niya ito. Bumilis naman agad ang tibok ng puso ni Zack dahil sa ngiti ni Mia at agad na naalala ang gabi ng kanilang pagsasama. "Kumusta ang mga bata?" tanong nga ni Mia. "Habala sa pagko-color sa loob. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa kanila. Okay lang ba yun?" Napuno ng pangamba naman si Mia. Sa isang tingin pa lang kay Zack ay alam mong mayaman ito. Ano naman ang kanyang laban kay Zack kung ginusto nitong kunin ang kambal? Kahit hindi gusto ni Mia ay alam niyang mas gaganda ang buhay ng kanyang mga anak sa piling ni Zack. "Gusto ko sanang isama kayo sa resort. Napupuntahan ko at doon muna manirahan ng isang buwan. Matapos noon ay uuwi tayo sa aking bahay sa Manila." Saad nga ni Zack. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Hindi nito inaasahan na pati siya ay isasama sa syudad, pero dahil malaking bagay ang paglipat ay hindi nagawang sumagot ni Mia kaagad. "Kailangan ko munang mag-isip kung okay lang sa'yo." "Okay lang naman. Naiintindihan ko na hindi basta-basta ang kahilingan ko." "Kung ganoon, maaari bang dito na lang muna tayo? Isang buwan, matapos ang isang buwan na bakasyon mo, ay saka ko ibibigay ang aking kasagutan." Saad nga ni Mia. Tumango-tango si Zack. "Pwede naman. Sa totoo lang hindi ko rin mahanap-hanap ang resort na pupuntahan ko at walang signal rito." Nakahinga naman ng maluwag si Mia dahil pumayag si Zack sa kanyang kagustuhan. Pero bigla itong namula nang naisip niyang makakasama niya sa iisang bubong si Zack ng isang buwan. Mas lalo namang namula ang mukha ni Mia nang nagpasalamat si Zack sa kanya dahil sa pagpapalaki ng kanilang anak ng mag-isa. "Alam kong late na, pero I'm Zack." Pagpapakilala ng lalaki. "Ako naman si Mia." Sa mga sumunod na araw ay namangha si Zack kay Mia dahil sa pangaalaga niya sa kambal habang ito ay abala sa kanyang flower shop. Kaya naman noong nasanay na si Zack sa kanyang mag-iina ay ito na mismo ang nag-aasikaso sa mga bata para walang isipin si Mia pagkagising nito. Siya na rin ang naghahatid sundo sa mga bata sa daycare. Tumutulong rin naman si Zack kay Mia sa kanyang shop. Naiilang noong una si Mia, ngunit nang tumagal ay nasanay na rin ito sa presensya ni Zack. Kaya nga lang ay minsan pakiramdam nito ay may sakit na siya sa puso dahil sa mga simpleng pag-aasikaso ni Zack sa kanya ay nagwawala na kaagad ang kanyang puso. Hindi naman nagtagal ay kumalat sa kanilang bayan na may gwapong lalaki sa flower shop ni Mia, kaya araw-araw na itong dinadagsa ng mga tao. "Maganda pa lang andito ka eh. Malaki ang kita." Sabay tawa nga ni Mia. "Ang gwapo naman kasi ng mapapangasawa mo." Pilyong saad pa ni Zack. "Anong mapapangasawa ka dyan? Pala-desisyon ka ah." Umirap na nga lamang ang babae. "Pananagutan kita. Ang mga anak natin, Mia. Kaya magpapakasal tayo." May diing saad ni Zack. "Panagutan mo kami kung panagutan mo, pero hindi mo naman kailangan magpakasal sa hindi mo naman gusto, di ba? Nasa denying stage ka pa sa ngayon, pero alam kong matatanggap mo rin sa huli na ikakasal tayo." Nakangising tinignan ni Zack ang namumulang si Mia. Kunot noong tinignan naman ni Mia si Zack pabalik. Naiinis rin ito sa kanyang sarili dahil naiisip nito ang kanilang future na magkakasama. "Sinabi lang na magpapakasal, naisip mo naman kaagad ang future with him. Kaloka ka talaga, Mia."
Inis na sabi ni Mia sa kanyang isipan. Kumuha na lang ito ng paso at ng mga bulaklak para ayusin ito sa gilid. Pilit na hindi pinapansin ni Mia si Zack na nagpapapansin sa kanya. Ang pangungulit ni Zack ay ang pagtatanong ng mga bagay-bagay. Kahit na nasagot na nito ni Mia, walang tigil na nagtatanong si Zack kay Mia ng kahit anong bagay. Kahit na sa pinakasimpleng bagay pa ito, hanggang sa nainis na si Mia at agad na tinigil na ang kanyang ginagawa para harapin si Zack. Ano bang kailangan mo? May gusto ka bang sabihin? Tanong na nga lamang ni Mia. Pakasalan mo ko. Hindi mangyayari yun, asa ka? Sagot naman ni Mia. Tatanggihan mo ang gantong itsura? Tsaka may mga anak pa tayo. Ano pang rason na ayaw mo kong pakasalan? Gusto kong ikasal sa taong mahal ko. Hindi dahil lang sa kailangan lang. Napanguso si Zack at napakunot ang kanyang noo. Lumapit ito kay Mia at hinarang para wala itong daan para takasan si Zack. Nanlalaki ang mga mata ni Mia na tinitignan si Zack na seryoso ang muka. Hoy, anong gagawin mo? Hinakabahang tanong nga ni Mia, nakakalokong ngiti. Ang inisagot ni Zack kay Mia, marahan nitong itinaas ang ulo ni Mia para magtama ang kanilang paningin. Napalunok ng laway si Mia at kinakabahan na tinignan si Zack. Kung ang pagmamahal lamang ang iyong hinahangad, buong puso ko at buong buhay ko nang ibibigay sa iyo, mamahalin kita ng buong buo Mia. Ano yun? Ha? Tila nagbibingi-bingihan pa. Natanong ni Mia. Nakangiti lamang si Zack na tinignan si Mia. Nakatulala lang na namumula si Mia habang pinapanood na naglalakad papalayo kay Mia para ituloy ang kanyang ginagawa. Naguguluhan si Mia. Gulong-gulo ang isipan nito dahil sa mga sinabi ni Zack. Pati ang kanyang puso ay napakabilis ng tibok dahil sa mga narinig ni Mia. Sa mga sumunod na araw, ay maayos na nakitungo pa rin si Zack kay Mia. Samanmiyang si Mia ay naiilang at laging napapasulyap kay Zack. Maraming nagpunta sa shop ni Mia na hindi nito nagawang magpahinga. Mabuti na lang ay nasa eskwelahan ang kanyang mga anak at meron si Zack na tumutulong sa kanya sa shop. Naiinis nga itong si Mia dahil sa mga babaeng umaaligid kay Zack. Itong si Zack naman ay matamis nang giningitian ng mga babae at nakikipagbiruan pa, kaya wala nang ginawa ang mga babae kundi humagigik sa kilig. Mamahalin kita ng buong buo, pero nakikipagharutan sa mga babae. May sinasabi ka ba dyan? Tanong nga ni Zack kay Mia. Ha? Ha? Hotdog? Bardagulan pa nga ng dalawa. Natawa na lang ng malakas si Zack at agad na umalis sa tabi ni Zack si Mia dahil sa sobrang kahihiyan sa kanyang nasabi. Ang mga mamimili sa shop ni Mia ay nagsipila na para magbayad. Mayroon naman si Zack sa tabi ni Mia para balutin ang mga binila na bulaklak ng mga tao. Nang dumating na ang mga babaeng na nakipagbiruan kay Zack, ay agad silang humagik-gik nang kumaway si Zack sa kanila. Hindi naman napansin ni Mia na tinitignan na pala niya ng masama si Zack. Kaya naman, noong na-realize niyang nakatingin ito kay Zack, ay agad niyang ibinalik ang kanyang paningin sa mga nagbabayad ng kanilang binili. Zack, baka naman pwede namin kunin ang number mo. Malambing na tanong ng isang babae. Kaya nga Zack, o kung hindi pwede baka naman pwede kang ngayain na lumabas kung minsan. Pahabol na sabi naman ng isang babae. Mga ma'am, ano po ang mga binili nyo? Mahaba po ang pila. Saad nga ni Mia, habang sinusungitan na nga ang mga babaeng nang lalandi kay Zack. Napangiti naman si Zack sa pagsungit ni Mia sa mga babae. Bakas na bakas sa kanyang muka ang pagkaselos. Habang si Mia naman ay pilit na pinipigilan ng sarili na sumabog sa mga babaeng nakanguso at walang tigil na nagpapakyut kay Zack. Grabe ang mga babae ngayon. Sila na talaga nag-aabol sa mga lalaki. Ito namang si Zack.
Hindi na lang tawagin sa labas para kausapin, hindi yung pagulo pa sa pila. Kakainis sila. Galit na sigaw pa nga ni Mia sa kanyang isipan. Hindi nito alam na ang kanyang nararamdaman ay isang pagsaselos. Mamahalin kita ng buong buo? Ang galing sa mga salita. Pati mundo'y bibigay? Wow. Kunot noong bulong ni Mia muli sa kanyang isipan. Nabalik naman sa katotohanan si Mia nang biglang naramdaman niyang mayroong napatong sa kanyang balikat. Paglingon nito ay nakita niya si Zack na inakbayan ito habang nakangiti sa mga babae. Pasensya ka na, pero wala akong intensyon sa ibang babae dahil baka hindi na ako pakasalan ng ina ng mga anak ko. Naiinis na napanguso ang mga babae at padabog na nagbayad sa kaumalis. Naiinis na inalis ni Mia ang kamay na nakaakbay sa kanya at namumulang napatingin kay Zack. Sino magpapakasal sa'yo? Hindi ako magpapakasal sa isang chick boy, no? Sigaw ni Mia. Ikaw nga lang babae sa paningin ko. Paano naman ako magchichicks, di ba? Ewan ko sa'yo. Basta. Nahihiyang umalis si Mia. Nakalimutan pa nga nito na mayroon pang ibang nakapila na gusto magbayad. Mabuti na lang at alam ni Zack paano ang bentahan kaya siya na ang tumanggap ng bayad ng mga taong nakapila. Palihim na nagsisitawanan ng mga nakapila lalo na ang mga matatanda. Iba talaga ang pag-ibig ng mga kabataan ngayon. Natatawang sabi ng isang matanda na ikinamula rin naman ni Zack. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang estado ng dalawa. Nangaaway si Mia sa tuwing nakakaramdam ito ng kilig sa mga panlalambing ni Zack sa kanya. Ngunit mayroon ang mga oras na namamanghang pinagmamasdan ni Mia si Zack kung paano ito nagpapakaama sa kambal nilang anak. Ang pagkamangha ay napunta sa tuluyan ng paghulog ng damdamin ni Mia kay Zack ay nang muling nagtama ang kanilang mga mata. Noong muli nilang pagkita ay sigurado na siya na ang babaeng kanyang naka one night stand. Ang ina ng kanyang mga anak ay ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Papa, bakit laging galit po sa'yo si Mama? Nag-aaway po ba kayo? Nakangusong tanong ni Tia sa ama habang sila ay abalang naglalaro. Minsan nga para siyang si Tia. Natatawa ako, Papa, kasi parehas na parehas sila eh. Natatawang sabi pa ni Tim. Oo nga, kuhang-kuha niya ang ugali ng mama niyo sa tuwing nagagalit. At kuhang-kuha naman ni Kuya ang ugali mo, Papa. Defensive na sabi naman ni Tia. Nagsitawanan ng tatlo. Totoo nga naman, ang babaeng anak ay manang-mana sa ina at ang lalaki naman ay mana sa ama. Ngunit kung titignan mo ng mabuti, ang kanilang mga itsura ay kamukhang-kamukha nila si Zack. Hindi rin alam ng tatlo na naririnig sila ni Mia sa kusina na abala sa pag-iinom ng tubig. Aalis na nga ito kaagad para bumalik sa shop nang biglang may naitanong ang anak nila kay Zack na hindi niya magawang umalis. Papa, ano nagustuhan mo kay Mama? Excited na tanong nga ni Tia sa ama. Napatawa na nga lamang si Zack. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Gusto ko rin pong malaman, Papa. Ano pong nagustuhan mo po kay Mama? Nagniningning ang mga matang tanong naman ni Tim sa ama. Hindi naman nahirapan mag-isip si Zack. Maraming rason nang nagsipasok sa kanyang isipan kung bakit nga niya nagustuhan si Mia. Maraming rason na pwede kong sabihin ang dahilan kung bakit ko nagustuhan ng iyong mama. Pero ang pinakarason ay ang mga tingin ng iyong mama na napakaganda. Pakiramdam ko kung minsan ay nasasakop ako ng kanyang mga paningin. Minsan hindi ko magawang umiwas nang tingin sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. Kunot noong tinignan naman ng kambalang kanilang ama. Ano po yun, Papa? Mata po ni Mama ang gusto mo? Maganda po talaga ang mata ni Mama, kaya mo siya gusto. Magkasunod na saad nila Tim at Tia. Natawa na lang si Zack. Paano nga naman kasi ito maiintindihan ng mga batang maglilimang taong gulang pa lamang. Si Mia naman na nakikinig sa kusina ay parang naging statwa. Nakatulala lamang itong nakatingin sa kalawakan. Noong una ay ang isipan niya
ay agad na nagpapanik at hindi makapag-isip ng maayos sa tuwing nakakarinig ito ng mga mabulaklak na mga salita mula kay Zack. Pero sa mga oras na iyon ay tanging ang tibok ng kanyang puso na nagwawala lamang ang naririnig ni Mia. Napahawak naman si Mia sa kanyang mga mata. Bigla nitong naalala ang mga panlalait na kanyang narinig sa kanyang dating kasintahan na napakapangit at nakakadiri ang kanyang mga paningin, kaya naman kapag nag-uusap sila ng kanyang kasintahan ay hindi nito magawang tumingin ng maayos sa mga mata nito. Parang hinahaplos ang puso ni Mia nang narinig na nagagandahan si Zack sa kanyang mga mata. Tahimik na nag-aasikaso si Mia sa kanyang shop nang biglang dumating si Zack. Nakaisip nga na naman si Zack ng pangungulit kay Mia, ngunit tahimik lamang itong hinahayaan si Zack na kulitin siya. Kung magtatanong man si Zack, ay mabait na sinasagot ito lahat ni Mia na hindi naasar. Hinayaan niya lang si Zack nang hinayaan hanggang sa nagtaka na si Zack sa pagbabago ni Mia na naisip niyang may sakit ito o may nararamdaman ito. May problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Natawa naman si Mia sa nag-aalalang mukha ni Zack. Nagulat naman si Zack. Minsan niya lang na nakitang tumawa si Mia ngunit hindi ganun kasaya. Ang puso niyang nagwawala sa tuwing ngumingiti si Mia o di kaya ay namumula dahil sa kanyang mga panlalambing ay ngayon nanahimik. Nanahimik ang lahat kay Zack at hindi na nagawang makapag-isip ng maayos ni Zack. Oh, bakit parang ikaw ngayon ang may problema? Wala ka nang maisip na banat mo ngayon, no? Saad nga ni Mia. Masyadong nakakasilaw ang iyong tawa, kaya akala ko bigla akong nasa langit at nakakita ng anghel. Naku, ilang beses mo na kayang nasabi yan sa mga babae. Saad naman ni Mia. Aba, hindi ko ugali naman lambing ng basta-bastang babae ah. E di kapag hindi basta-basta, lalambingin mo? Oo, hindi malamang. Ang ibig kong sabihin, ikaw lang. Muling natawa nang malakas si Mia. Kung dati ay siya ang natataranta sa mga sinasabi ni Zack, ay ngayon ay si Zack naman ang natataranta. Nagustuhan naman ni Mia nang nakita ang natataranta at nahihiyang itsura ni Zack. Masaya ito dahil may nakita itong bagong parte kay Zack. Nang tumagal ay mas lalong napalapit naman si Zack at Mia. Tuluyan na ring nagbukas loob si Mia kay Zack at unti-unting tinatanggap ang kanyang sariling nararamdaman kay Zack. Sa ilang linggo ni Zack sa bahay nila Mia ay dumating na rin ang araw na lumabas silang apat. Sobrang saya at excited nga ng mga bata nang nalaman nilang mamasyal silang apat. Isang lugar pa nga lang ang kanilang napupuntahan ay parang nakawala sa lungga ang mga bata at saan-saan nagsisitakbo. Zack, kunin mo yung isa please. Tigilan mo ang kakatawa mo dyan at habulin mo na yung isa. Yung hinahabol mo bumibili na ng cotton candy doon oh. Turo naman ni Zack. Naku, hindi pa sila nakakapananghalian eh. Ano pa naman yan? Hindi na nagsayang ng oras si Mia at hinabol na ang kanyang anak. Ganon din naman ang ginawa ni Zack at sinundan na si Tim para kunin dahil nakakalayo na sa kanya. Nakangiti lang buong maghapon ang apat lalong-lalo na si Zack. Hindi nito akalain na sa pagkakaroon ng pamilya ay mabibigyan ito ng kasiyahan na hindi masukat-sukat. Natatawang binuhat ni Zack ang kanyang anak na wala na rin nagawa kundi tumawa sa kanyang pagtakas sa ama. Magaling kang tumakas ha, huli ka ngayon. Saad nga ni Zack. Ang bilis mo naman pong manghuli, Papa. Wala na po talaga akong takas. Natatawang sigaw ni Tim sa ama. Hay nako, kayo talaga mga kambal. Tignan mo tong isa, kumuha ba naman ng cotton candy na walang dalang pera? Saad naman ni Mia. Alam ko po kasing asa likod kita, Mama eh. Kaya may pambayad naman po. Tumatawa na nga lamang at masayang sabi ng isa sa mga kambal na si Tia.
Nagkatinginan na lamang sina Mia at Zack at sabay na natawa sa kakulitan ng kanilang mga anak. Dahil sa pagtatakbo ng kambal ay binuhat na lamang nilang dalawa ang mga ito kahit na sobrang bigat na nila. Masayang namasyalang magkapamilya. Hindi nga inaasahan ni Mia na may isasaya pa pala ito. Laging nahuhulog na lang ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya si Zack na malawak ang ngiti kasama ang kanilang mga anak. Pagka-uwi ng mga ito ay nakatulog na ang kambal. Dahil sa pagod mula sa kanilang paglabas, agad namang inasikaso ni Zack ang kambal habang si Mia ay tinitignan ng mga kakailanganin nito kinabukasan sa flower shop. Nakangiting sinilip ni Mia si Zack habang pinapahiga ang mga bata sa kama. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Mia na pinapanood si Zack. Si Zack naman ay napupuno ng saya ang kanyang puso habang tinitignan ang kanyang kambal na anak na mahimbing ang tulog. Inayos ni Zack ang kumot ng kambal at hinalikan ng dalawang bata sa kanilang noo. Nagulat na lamang ito nang sa kanyang paglabas ay mayroon si Mia sa may pintuan na nakangiti sa kanya. Talagang deadbat na ang kambal ah. Tumatawang saad nga ni Mia. Oo nga eh, paano naman kasi? Hindi makakatulog kaagad kung panay ang takbo nila. Ang tagal kong nabuhay, ngayon lang talaga ako naghabol ng ibang tao. Ayaw mo nun? May exercise ka? Pwede din naman tayong mag-exercise na dalawa kung gusto mo. Sad pa nga ng pilyong si Zack kung akala ni Zack ay mamumula sa hiya si Mia at tatakbo paalis. Katulad ng dati niyang mga ginagawa ay laking gulat nito nang matamis na tawa ang isinagot sa kanya ni Mia. Nawala ang ngisi ni Zack sa kanyang muka at natulala na lang sa ganda ni Mia habang tumatawa. Natigil si Mia sa kanyang tawa at napatingin na lamang kay Zack na tulala sa kanya. Sa pagkatulala ni Zack sa kanya ay ang naging rason kung bakit nailang si Mia at namula ang mga pisngi sa hiya. Nag-iwas ng tingin si Mia at sinubukan na palitan ang kanilang pinag-uusapan, ngunit hindi pa rin kumibo sa kanya si Zack at patuloy sa pagtulala sa kanya. Mia, gusto kong magsimula ng relasyon sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Tanong nga ni Mia. Kahit alam naman ito ang ibig sabihin niya, kinakabahan siya kaya muli nga niyang natanong yun. Napalunok na lang ng laway si Mia sa intense na pagtingin sa kanya ni Zack. Marahan na hinaplos ni Zack ang pisngi ni Mia na mas lalong nagpamula sa kanyang muka. Paano ba naman hindi mamumula si Mia kung ang laman ng kanyang isipan ay ang araw na may nangyari sa kanila? Ito ang ibig kong sabihin. Mahinang bulong ni Zack at sabay halik sa mga labi ni Mia. Napakabilis ng tibok ng puso ni Mia. Pilit nga itong kinakalma ni Mia dahil sa takot na marinig ni Zack ang nagwawala niyang puso. Nangungusap ang mga mata ni Mia nang napatingin ito sa matamis na pagtingin ni Zack. Hindi naman napigilan ni Zack na mapatingin ulit sa mga labi ni Mia at ganun din si Mia. Napakapit si Mia sa damitan ni Zack sa kanyang dibdib at hinalikan si Zack. Napahigpit naman ang hawak ni Zack sa bewang ni Mia at hinila ito papalapit sa kanya. Hindi naman na nagsayang ng oras si Zack at pinailaliman ang kanilang halikan ni Mia. Napakatagal ng halikan na naganap kina Zack at Mia bago naghiwalay ang kanilang mga labi para maghabol ng hininga. Hingal na nagkatinginan ang dalawa. Ramdam na ramdam ni Mia ang init ng kanyang katawan. Sa mga oras na yon ay tanginang maangkin lang ni Zack ang nasa isipan ni Mia. Bumigay na ito sa kanyang nararamdaman at sinunod ang kanina pa niyang nasa isipan. Ganon din naman si Zack. Pinagpatuloy nito ang kanyang paghalik kay Mia hanggang sa napasandal si Mia sa isang pader. Habang naghahalikan ng dalawa, ay naglalakbay na rin ang mga kamay ni Zack sa katawan ni Mia. Dahil doon ay napapaungol na lang si Mia at mas lalong napapakapit ng mahigpit kay Zack.
Napasinghap ng malakas si Mia nang biglang pinasok ni Zack. Zack, sandali. Pumasok na muna tayo. Sad nga ni Mia. Masusunod, mahal kong Reyna. Sagot naman ni Zack. Nakangiting binuhat ni Zack si Mia. Marahan na inihiga ni Zack si Mia sa kama at pumosisyon sa kanyang ibabaw. Muling hinalikan ni Zack si Mia at nagpatuloy sa pagkilos. Napasabunot na itong si Mia kay Zack dahil sa kakaibang nararamdaman nito sa pagroromansa ni Zack sa kanya. Hindi naman na kayang pigilan ni Zack ang init ng kanyang nararamdaman, kaya agad nitong inalis lahat ng damitan ni Mia at pati na rin ang sarili niyang damitan. Muling inayos ni Zack ang kanyang posisyon sa ibabaw ni Mia at dahan-dahang pinasok ang sarili kay Mia. Napakapit sa kama at mga unan si Mia habang pinapasok ni Zack. Tinakpan naman ni Zack ang bibig ni Mia para hindi marinig ng kanilang mga anak ang kanyang pag-ungol ng malakas. Kumapit naman si Mia sa braso ni Zack na nakahawak sa kanyang bibig. Punong-puno ng kamot ang kamay ni Zack mula kay Mia. Paulit-ulit na inangkin ni Zack si Mia hanggang sa tuluyan nang napagod ang kanilang mga katawan at sinakop ng antok. Agad na napangiti si Zack nang nakita si Mia na mahimbing ang tulog sa kanyang mga bisig pagkagising nito. Nagpapasalamat ito sa Diyos at binigyan siya ng babaeng katulad ni Mia at syempre pati mga anak nila. Babangon na sana si Zack nang biglang nagsigawan ang kambal at tumatakbo papasok ng kwarto. Mabuti na nga lang at dinamitan niya muna si Mia kagabi bago ito natulog. Good morning, Mama, Papa! Masayang bati ni Tia. Papa, bakit hindi niyo po kami sinama para tabi-tabi po tayong lahat natulog? Nakangusang tanong naman ni Tim. Kaya nga po, Papa, ang daya niyo po ni Mama. Kunwaring pagtatampong, sabi naman ni Tia. Tinawanan na lang ni Zack ang kanyang mga anak. Gumalaw naman si Mia sa kanyang tabi dahil sa ingay na kanyang naririnig. Ngunit hindi pa rin ito nagising. Nagsenyas na lang si Zack na tumahimik ang kanyang mga anak para hindi madistorbo si Mia sa kanyang pagtulog. Paglabas nila sa kwarto ay agad namang nagreklamo ang kambal sa ama dahil nakakaramdam na sila ng gutom. Nagtimpla na muna ng gatas si Zack para sa mga bata bago nito naisipang magluto. Binuksan na rin ni Zack ang flower shop ni Mia at doon tumambay ang kambal habang abalang naglalaro at umiinom ng kanilang gatas. Sa tuwing mayroong papasok ay tatakbo na kaagad ang isa sa kambal patungo sa kusina para tawagin si Zack na abala sa pagluluto. Nang natapos naman magluto si Zack ay naghain na ito ng kakainin nilang tatlo ng mga bata. Matapos kumain ng tatlo ay pinaliguan naman na ni Zack ang mga bata at inihatid sa kanilang eskwelahan. Pagkabalik ni Zack ay hindi niya na muna binuksan ang flower shop ni Mia noong sinara niya ito nung hinatid ang kambal dahil nag-prepare ito ng kakainin rin ni Mia. Sakto namang nagising si Mia at masayang naguunat sa kama nang biglang pumasok si Zack na may dalang pagkain. Aba, ito na ba ang breakfast in bed na? Sa movie ko lang napapanood dati? Oo, magdala na ako ng pagkain mo dahil alam kong masyado kitang napagod kagabi. Natatawang kinindatan ni Zack si Mia na ikinatuwa na lang ni Mia. Masayang tinignan ni Mia ang pagkain na niluto ni Zack at hindi na nagsayang ng oras at kinain niya na ang mga ito. Sarap pa, pwede ka nang maging chef. Natatawang saad pa ni Mia. Aba, natikman mo lang ako na puno ka na kagad ng bola sa katawan. Asa na ang masungit na si Mia, ha? Napairap na nga lamang si Mia. So ang gusto mo pala ilabas ko ang pagiging masungit ko? Natawa si Zack. Joke lang, hindi ka man mabiro. Halika nga rito at lambingin kita ng husto at hindi ka na makakapagsungit pa ulit. Saad nga ni Zack. Lumapit naman si Zack agad kay Mia at pinaunlanan ito ng mga halik sa kanyang katawan hanggang sa nagtama na naman ang kanilang paningin. Nakangising tinulak ni Mia ang mukha ni Zack
palayo sa kanya. At bakit naman may patulak tayo, madam? Tanong nga ni Zack. Kakaiba na naman ang iyong mga tingin eh. Mahirap na at baka hindi na ako makakalakad pa. Sayang, wala pa man din ang kambal. Nasa eskwela. Nakangising saad ni Zack. Kahit magpunta o umabot pa yung nguso mo sa Great Wall of China, hindi ka na makakascore pa sa akin ngayon, no? Dahil lang dyan sa pagnguso mo at kailangan mo pa talaga magbukas ng flower shop. Malakas na natawa naman si Zack sa sinabi ni Mia. Akala ni Zack ay kilala niya na si Mia, ngunit hindi pa pala nito alam na may tinatagong kakulitan si Mia. Sa mga sumunod na araw ay naging normal naman ang kanilang pagsasama. Nakapagdesisyon na rin si Mia na sumama kay Zack matapos ang buwan. Laking tuwa nga ni Zack dahil makakasama niya na sa Maynila ang kanyang mag-iina at hindi niya na kailangan iwan pa ang mga ito. Hindi na kailangan na mawalay si Zack sa kanyang pamilya. Akala mo ikaw parang batang nakakita ng candy. Tumatawa nga si Mia. Ganun lang ako kasaya dahil makakasama ko kayo sa syudad na sa bawat pag-uwi ko sa trabaho ay meron kayong mag-iina ko. Pati na nga ang mga bata ay sobrang excited na makita ang bahay mo raw doon sa syudad. Hay naku, laging bukang bibig nila yon. Isa-isa namang sinabi ni Zack ang kanyang plano kay Mia. Dahil hindi na ayon ang kanyang bahay sa mga bata, ay doon muna sila pansaman Mia habang siya ay maghahanap ng bago nilang titirhan. Si Mia pa nga ang inatasan ni Zack na umasikaso nito dahil panigurado at magiging abala ito sa trabaho matapos ang isang buwan niyang pagkawala. Nanlalaki ang mga mata ng kambal at napaawang naman ang bibig si Mia nang nakita nila ang bahay ni Zack. May problema ba? Hindi niyo ba nagustuhan ng bahay? Hindi ang pagkagusto ang problema dito. Ang laki kasi ng bahay mo eh. Hindi mo naman sinabi na kayang tumira ng isang baryo dyan sa bahay mo. Makikita pa ba natin ang isa't isa dyan? Saad pa nga ni Mia na manghang-mangha. Oo naman, malamang. Ikaw talaga. Tumatawang saad ni Zack. Papa, hindi mo naman sinabi sa akin na prinsipe ka po. Excited na sigaw ni Tia. Maliligaw ata ako sa bago nating titirahan, Papa eh. Problemadong sigaw naman ni Tim. Inikot na ni Zack ang kanyang mag-iina sa loob ng bahay. Itinuro na rin ni Zack ang kanyang kwarto kung saan tutuloy din si Mia. Pinaayos naman kaagad ni Zack ang isang kwarto sa tapat ng kanyang kwarto para tirhan ng kambal na bata. Pinakilala na rin ni Zack ang kanyang mga kasambahay at tauhan sa loob ng kanyang bahay. Pati na rin ang mga security na nagbabantay sa may gate ay pinatawag ni Zack para makilala ang kanyang pamilya. Ito ang mom nyo at ito naman ang mga anak namin. Siguraduhin niyong maalalayan, aalagaan at asikasuhin ninyo ang aking pamilya. Sad nga ni Zack. Nagulat man ang mga kasambahay at tauhan ni Zack ay nakaramdam pa rin ang mga ito ng pagka-excite nila dahil sino ba naman ang hindi matutuwa kung may dalawang cute na batang asa harapan nila. Kamukang kamukha pa ng kanilang amo. Hindi man sanay si Mia na may nangaalaga sa kanilang mag-iina, ngunit hindi na tumagal at nakasundo na rin ni Mia ang mga kasambahay at tauhan ni Zack. Pwede bang wag niyo na akong tawaging ma'am? Sad nga ni Mia. Sige po ma'am, madam na lang po ang tawag namin sa inyo. Nakangiting sabi naman ng isa sa mga kasambahay na tinutulungan nga si Mia sa kusina. Si ate naman nagbibiro pa. Madam, kasi kailangan pong masanay kayo at ganito po ang aming tawag sa'yo. Dahil kung hindi, baka maliitin kayo ng mga tao kapag nagiging casual po kami sa'yo na amo. Mabait na pagpapaliwanag naman ng isa sa mga kasambahay kay Mia. Napabuntong hininga na lang si Mia at pilit na sinanay ang sarili. Ang mga kambal naman ay nagawang maging komportable sa mga bagong mukhang nakikita. Nasanay na rin ang mga ito sa laging pagsunod sa kanila ng kanilang taga-alaga
at tagabantay. Ang dating tahimik na bahay ni Zack ay napuno na ng ingay ng dalawang bata. Kaya naman sobra na lang na natuwa ang mga tao sa mansyon ni Zack. Lahat sila ay naaliw sa mga bata at nagustuhan rin nila ang kanilang bagong amo na si Mia. Dahil naging abala sa trabaho si Zack sa isang buwan niyang pagkawala at nawalan ito ng oras sa kanyang pamilya, namimiss na nga ito ng kambal at pati na rin si Mia. Ngunit dahil sa bawat pag-uwi ni Zack ay si Mia ang nakakakita ng pagod na pilit na itinatago ni Zack sa mga bata. Nang naging pamilyar na si Mia sa lahat ng bagay sa mansyon ni Zack, ay inasikaso naman nito ang pwedeng lipatan ng eskwela ng kambal. Ngunit ang gusto ni Zack ay mag-module na lang muna ang kambal para hindi mabigla sa bagong eskwelahan na kanilang papasukan. Sumang-ayon naman si Mia, kaya naman isang mapagkakatiwalaan na guro ang kinuha ni Mia bilang tagapagturo sa kambal. Nakahinga na nga lang ng maluwag si Mia nang nagustuhan naman ng kambal ang kanilang bagong guro. Kung ang mag-iina ay namiss si Zack, ganun na rin si Zack. Sobrang namiss niya ang kanyang mag-iina, kaya naman gumawa ito ng paraan para magkaroon siya ng oras para sa kanyang pamilya kahit isang araw lang. Talaga Papa, lalabas po tayo? Nanginginig ang mga mata ni Tim na tinanong ang kanyang ama. Makikita ko na rin sa wakas ang lugar na ating nalipatan. Excited naman na sigaw ni Tia. Natawa naman si Mia sa mga bata at pinaasikaso na ito sa kanilang yaya. Malungkot at nakangusong tiningnan naman ni Zack si Mia at niyakap ng mahigpit. Pasensya na at hanggang sa mall ko lang muna kayo pwedeng ilabas. Sad nga ni Zack. Alam ko naman kasing busy ka. Naintindihan namin ang mga anak mo yan. Kaya wag ka mag-alala. Maraming salamat Mia. Ubus na rin talaga ang lakas ko mahal eh. Kaya pwede bang i-recharge mo ko mamayang gabi? Pili yung saad pa ni Zack. Hay naku, nagsalita ang lalaking ilang beses na akong sinubukang angkinin pero nakakatulog naman sa huli. Natatawa ang sagot naman ni Mia. Aba, nagtatampo na ba ang mahal ko? Dahil nabibitin? Di bali pupuyatin muli kita mamayang gabi. Hantayin mo lang. Nagkatawanan na nga lamang ang dalawa. Umiling-iling na lang si Mia sa kalukuhan ni Zack at nagpalit na rin ng kanyang mga damit. Sinuot nito ang damit na binili sa kanya ni Zack para sa kanilang paglabas. Namamangha naman ang kambal sa kanilang nakikita sa loob ng mall at sa dami ng tao. Nagpapasalamat na nga lang sina Zack at Mia dahil hindi ko maripas sa takbo ang mga bata at tiyak na mahihirapan silang habulin ang mga ito sa dami ng tao at lawak ng lugar. Grabe din ang enjoy na naramdaman ng kambal nang nanood sila ng sine. Isang cartoon movie ang kanilang pinanood, kaya naman tutok na tutok ang kambal. Wow, grabe! Ang galing ng isang malaking TV na pinagpapanooran natin. Oo nga, ang laki, hindi kasya ang pagtingin ko eh. Natatawa at masayang sigaw na nga lamang ng kambal na sina Tim at Tia. Malawak na napapangiti na lang ang magkasintahan sa tuwang nakikita nila sa kanilang mga anak. Grabe ang pagod na nakuha ni Zack sa kanyang naipon na trabaho, ngunit hindi ito nagsisisi na inilabas niya ang kanyang pamilya dahil lahat ng pagod na kanyang naramdaman ay nawala. Totoo nga ang sabi ng nila na makita mo lang na masaya ang iyong pamilya ay para ka nang napupuno ng lakas at lahat ng iyong pagod ay maglalaho na parang bula. Malalawak ang ngiti ng pamilya habang nag-iikot sa mall hanggang sa dumating na ang hapon at naisipan na nilang kumain bago umuwi. Kunot noong tinitignan naman ito ni Kay sa malayuan, hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang fiancé at lalaking mapapangasawa niya ay may kasamang ibang babae, hindi lang babae, kundi pati ng mga bata. Lakas loob na lumapit si Kay para mas makita ng maayos ang kanyang nakikita. Hindi ito pwedeng magkamali
Dahil kahit saang anggulo mo, tignan ng mga bata, halatang si Zack ang kanilang ama. Parang dinidikdik ang puso ni Kay na pinapanood na masaya si Zack sa kanyang pamilya. Alam nitong siya lamang ang nagpupumilit na maikasal kay Zack at ginamit pa nito ang kanyang pamilya. Akala ni Kay na once na sila ay ikasal ni Zack, ay mapapamahal rin si Zack sa kanya, ngunit mukhang hindi na mangyayari yun. "Zack, nice meeting you here," masungit na sabi ni Kay nang nakalapit na ito sa kanila. Agad namang nawala ang ngiti sa mukha ni Zack at sumeryoso ang kanyang mukha. Mas lalo naman si Kay. Napakalambot ng itsura ni Zack sa kanyang pamilya, pero pagdating sa kanya ay parang wala nga ito sa kanya, kaya naman nasaktan siya. "What do you want?" Masungit na tanong ni Zack. Sobrang lamig ng pagkakatanong nito na ikinataka naman ni Mia kung sino ang babaeng sinusungitan niya. Malambing nanginitian naman ni Kay si Zack at umastang wala ang mga bata at si Mia roon. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ka mahilig mag-mall pero nakikita kita rito?" Malanding sabi pa nga ni Kay. Kahit kinakabahan ito ay lakas loob pa rin itong kinausap ni Zack habang iniisip na kamag-anak niya lamang ang mga kanyang kausap. "Hindi ba halata, Kay? I'm with my family. Nagtatanong ka pa talaga ng obvious." Magsasalita na nga sana ulit si Kay nang inakbayan ni Zack si Mia. Pilit nang initian naman ni Mia si Kay. "Siya si Mia, ang aking nobya at ina ng mga anak ko. Si Tim at Tia, ang kambal naming anak." Matapang na pagpapakilala naman ni Zack. "Kasintahan? Ha? Paano nangyari yun? Bakit may nangyayaring ganyan? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kasintahan." Nauutal at pilit na pinipigilan ni Kay ang kanyang galit habang dire-diretsyong tinanong si Zack. "After naming mag-settle down sa bagong bahay, ay magpapakasal na rin kami. You should come." Saad nga ni Zack. Napaawang ang bibig ni Kay matapos nitong ipagmalaki sa kanyang mga kasakasama na pakakasalan siya ni Zack ay ngayon may kasamang pamilya si Zack. Matapos niyang magpantasya ng kanilang kinabukasan ni Zack matapos nilang ikasal ay agad na nawasa. "Ganun mo na lang ba ako? Kinamumuhian, Zack? At gumawa ka pa talaga ng sarili mong pamilya para hindi maipakasal sa akin, ha?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kay. Sa kalawakan, tahimik lamang si Mia. Hindi nito magawang ibalin ang kanyang atensyon sa kanyang pamilya habang sila ay abalang naglalaro. Hanggang sa nagpunta sila sa isang restaurant ay ginagambala ang isipan ni Mia sa nangyari. Gusto nitong tanungin kung sino ang babaeng nakausap ni Zack kanina. Wala naman dapat ikabahala sana si Mia dahil pinakilala siya ni Zack bilang kasintahan niya. Ngunit may pakiramdam pa rin at kutob si Mia na hindi niya lamang kakilala ang babaeng kanyang nakausap. Pagka-uwi ay kinausap na ni Zack si Mia dahil sa pagiging tahimik nito. Naisip ni Zack na baka sumama ang pakiramdam ni Mia. "May problema ba? Kanina ka pa wala sa sarili ah." Tanong nga ni Zack kay Mia. "Zack, wag mo sanang masamahin ang pagtatanong ko ah." "Ano yun, mahal ko? Sino ba yung babaeng nakausap natin kanina?" "Si Kay yun. Anak ng kaibigan ng ama ko. Pero wala lang siya." Walang emosyong nagsalita si Zack. Hindi naman na pinilit ni Mia ang topic tungkol kay Kay at mas piniling pagkatiwalaan si Zack kahit na may kakaiba pa rin itong nararamdaman. Kinabukasan ay agad na kinausap ni Zack ang kanyang magulang para itigil ang kanilang engagement ni Kay. "Bakit parang biglaan naman yata? Pumayag ka na sa engagement ninyo pero nagbakasyon ka lang, nagbago ng isip mo?" Nagtatakang tanong ng ina ni Zack. "Sigurado akong matututunan mo ring mahalin si Kay, anak. Matanda ka na. Gusto na rin naman namin na magkaapo." Malambing na sabi naman ng ama ni Zack. "Ma, pa, hindi niyo na po kailangan akong i-set up pa sa ibang babae. Para ako na pong magkaroon ng pamilya." Saad nga ni Zack. Naguguluhan man ang magulang ni Zack
Ngunit pumayag rin sila sa kagustuhan nito sa huli. Ayaw naman nila pilitin ang anak sa kanilang kagustuhan, kaya naman pumayag sila at nakiusap sa ama ni Kay. Nang nabalitaan niyo ni Kay ay sumugod ito sa opisina ni Zack at galit na galit ito. Hindi mo pwedeng bawiin ang engagement natin. Ikakasal pa rin tayo, Zack. Bakit naman bigla ang ganito? Kaya ko namang tanggapin ang mga anak mo. Pakasalan mo ko, Zack. Huwag mo kong pahiyain. Huwag mong pahiyain ang pamilya mo sa usapan nila ng aking mga magulang. Desperadang pagsisigaw ni Kay kay Zack. Hindi naman ito pinansin ni Zack at tinawag ang security para paalisin si Kay. Walang tigil sa pagwawala si Kay kahit na hinihila na ito paalis sa kumpanya. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman ay nagpunta sa isang bar si Kay at nagpakalasing. Pinuntahan naman ni Kay si Zack sa kanilang bahay, ngunit wala pa roon si Zack. Nagdalawang isip pa muna ang mga security guard na papasukin iyon, ngunit nang nalaman ni Mia na mayroon si Kay sa labas ay pinapasok niya iyon. Nagtatakang tinignan ni Mia si Kay. Halata sa kanya na lasing iyon. May kailangan ka ba? Wala pa rito si Zack. Ako na magsasabi sa kanya ng pakay mo kung importante yan. Saad ni Mia. Nag-init naman kaagad si Kay nang nakita si Mia. Galit na tinagnan ni Kay si Mia at tinuro-turo pa nga siya. Kung hindi ka lang sana dumating, di sana ikakasal na talaga kami ni Zack at makukuha ko na rin siya. Galit na sigaw ni Kay kay Mia. Nang narinig ni Mia na ikakasal sila ni Zack, ay nalinawan na si Mia tungkol sa kakaiba niyang nararamdaman. Kaya pala hindi maalis-alis sa kanyang isipan si Kay. Simula noong nakita niya ito, ay fiancé pala siya ni Zack. Hindi ko alam na ikakasal kayo. Alam mo, ang dami kong plano para sa kinabukasan namin. Kahit na ang mga magulang lang namin ang nagpasya ng engagement namin, pumayag pa rin siya. Hindi naman ako mahirap mahalin na. Kaya alam kong mamahalin niya rin ako kapag tumagal. Pero bigla ka na lang dumating, pati ang mga anak mo. Nagwawalang pagsisigaw na nga ni Kay habang umiiyak. Huwag mong idamay ang mga anak ko rito. Hindi ko alam na may babae pala siyang pakakasalan. Kung totoo man niyang sinasabi mo na magulang niyo lang ang nagpasya, di pakawalan mo si Zack. Isa lang naman ang ibig sabihin nun, na hindi ka talaga kayang mahalin ni Zack. Matapang na nakipagsagutan si Mia. Noong una ay nagilty ito dahil hindi niya alam na may fiancé pala si Zack. Pero nang narinig niya mismo kay Kay na ang magulang lamang nila ang nagpasya nun, ay naisip nitong baka kaya naging ganon si Kay ay dahil pinatigil ni Zack ang kanilang engagement. Doon ay napagdesisyonan ni Mia na ipaglaban ng pamilya ng kanyang mga anak. Ipaglaban si Zack. Hindi pwede. Akin lang si Zack. Mahal ko siya. Mahal ko siya, sa akin siya nababagay. Kahit hindi niya ako mahal, dapat akong pakasalan niya. Dahil pumayag siya sa engagement namin. Mamahalin niya rin ako. Kailangan mo lang mawala. Nababaliw na nga talaga. Napagsigaw at pagsasalita ni Kay. Nakaramdam naman ng takot si Mia. Laking pasasalamat na lang nito at nasa itaas ang kanyang mga anak at mahimbing na natutulog. Sinugod naman ni Kay si Mia. Nasa isipan nito ay dapat mawala si Mia para makuha niya si Zack. Hindi sa bunot o sampalang ibinigay ni Kay, kundi sinakal niya si Mia hanggang sa natumba ang dalawa sa sahig. Lumaban naman si Mia, ngunit masyadong malakas ang pagkahawak ni Kay sa kanyang leeg. Unti-unti nang nawawalan ng hininga. Mabuti na lang at nagsidatingan ang kanilang mga kasambay at tauhan ng narinig ang mga sigawan at inilayo si Kay kay Mia. Isinugod naman si Mia sa ospital nang ito ay nahimatay. Nang nabalitaan ni Zack ang nangyari ay agad nitong iniwan ang kanyang trabaho at nagpunta sa hospital. Pagkarating nito ay nakita niya na nakaupo sa hospital bed si Mia at may marka ang kanyang leeg. Nag-aalalang lumapit si Zack at tinanong ang kalagayan ni Mia sa doktor. Laking pasasalamat na lang nito
at hindi nanganib ang buhay ni Mia. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nga ni Zack na talaga namang nag-aalala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka pala? Binalak mo pa talagang maging kabit ako? Napailing-iling si Zack. Hindi. Ano bang pinagsasasabi mo? Na-engage lang kami dahil sa mga magulang namin. Pumayag ako dahil hindi ko naman talaga inaasahan na makikilala ko kayo. Ilang linggo nang lumipas bago mo pa ipinatigil ang engagement nyo? Tiyak na noong araw na nagkasalubong natin si Kay sa mall saka mo lang naisipan na ipatigil yon. Tila nagtatampo na saad nito. Umiiyak na napatakip si Mia sa kanyang mga mukha gamit ang dalawang palad nito. Niyakap naman ito ni Zack at humingi ng tawad paulit-ulit hanggang sa nagawang kumalma ni Mia. Patawarin mo ko at hinayaan kong mangyari to. Sa totoo lang, nawala sa isip ko yan dahil sa sobra kong abala sa trabaho at sa inyo. Wala lang naman kasi talaga sa akin ang babaeng yun eh. Wala lang si Kay sa akin. Maniwala ka. Patawarin mo ko, mahal. Malungkot na tumango si Mia. Niyakap naman ito muli ni Zack at patuloy na lamang na humingi ng tawad kay Mia. Hindi naman pinalagpas ni Zack ang ginawa ni Kay kay Mia, kaya sinigurado niya na makulong si Kay. Nakiusap naman ang pamilya ni Kay kay Zack, kaya naman pilit na kinalma ni Zack ang kanyang sarili at pumayag sa kagustuhan ng pamilya ni Kay na mag-iibang bansa na lang si Kay kaysa sa makulong. Alam din ni Zack na mayroon siyang mali sa mga nangyari kaya isa yon sa mga rason kung bakit pumayag si Zack sa kagustuhan ng magulang ni Kay. Hindi naman pumasok sa trabaho si Zack hanggang sa tuluyan ng gumaling ang leeg ni Mia. Noong tuluyan namang gumaling ito, ay sinabihan niya si Mia na darating at bibisita ang kanyang magulang. Nakaramdam naman ng kaba si Mia, kaya naman noong narinig niya ang pagdalaw ng magulang ni Zack, ay agad itong nag-prepare ng mahahain na pagkain. Hindi mo naman kailangan mag-prepare, kaya nga tayo may katulong para sa ganyang bagay eh. Hindi naman yun pwede, Zack. Gusto kong ako mismong mag-asikaso ng lahat. Hindi basta-bastang bisita ang dadalo rito, kundi mga magulang mo. Kinakabahang saad ni Mia. Napangiti na lang si Zack. Parang hinahaplos ang puso ni Zack sa mga ikinilos at sinabi ni Mia sa kanya. Natutuwa ito na ang babaeng kanyang pakakasalan ay minamahal din ng kanyang mga magulang. Hindi naman alam ng magulang ni Zack na mayroong mga apong sasalubong sa kanila. Nanlalaki na lang ang mga mata ng mag-asawang matanda habang pakurap-kurap na tinitignan ang mga bata na kangiting tinitingala sila. Dahil kamukhang kamukha ng kambalang anak nilang si Zack, ay alam nila kaagad na ang mga batang kaharap nila ay kanilang apo. Hello po, ako po si Tia. Hello rin po, ako naman po ang kambal ni Tia, pangalan ko po ay Tim. Malambing na pagpapakilala rin ni Tim. Nangilid naman kaagad ang mga luha ng mag-asawang matanda at agad na niyakap ang kambal na bata. Masaya ang mga ito dahil ang kanilang uniko iho ay mayroon ng sariling pamilya. Masaya rin sila at nagkaroon na sila ng mga apo na matagal na nilang inaantay. Matapos harapin ng magulang ni Zack ang kambal, ay pinakilala na rin ni Zack si Mia sa kanila. Kinakabahan pa nga itong si Mia dahil baka hindi siya magustuhan, pero laking gulat na lang nito nang buglang humingi ng tawad ang mga mag-asawang matanda dahil sa nangyari sa kanila ni Kay. Wala po kayong dapat ikahingi ng tawad. Wala naman po kayong kasalanan dun eh. Walang may gusto nang nangyari. Salamat kung ganun. Sana maintindihan mo na nagawa lang namin yon dahil ayaw naming iwan mag-isa sa buhay ang aming kaisa-isang anak. Mabait na pagpapaliwanag ng ina ni Zack. Nginitian naman ito ng matamis ni Mia at sinabihan na iintindihan niya. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-asawa dahil mabait ang mapapangasawa ni Zack. Abala sa pag-aayos ng pagkain si Mia kasama ang kanilang mga kasambahay habang ang mag-asawang matanda naman ay abala sa kambal.
Aliw na aliw ang mga ito, hindi dahil parang nakikita nila muli ang batang Zack, kundi dahil sa kapilyohan ng kambal at kakyutan nila. Hindi naman nagtagal ay nagyaya na ng kainan si Mia. Namangha naman ang ina ni Zack dahil sa dami ng inihanda ni Mia. Habang din inaasikaso ni Mia ang kambal at si Zack sa kanilang kakainin, ay nanlalambot ang mag-asawang matanda at pilit na pinipigilang tumulo ang kanilang mga luha. Mukhang hindi na natin kailangan mag-alala sa anak nating darling. Natatawang sabi pa ng ama ni Zack. Oo. Wala na nga talaga tayong dapat ikabahala pa. Naluluhang sabi naman ng ina ni Zack. Mapa, baka naman mahalata ni Mia. Nabibiboy niyo pa rin ako sa ganitong edad ko. Sad nga ni Zack. Kahit hindi nila sabihin halatang halata. Naku tita Tito, kung alam niyo lang po kapag kaming dalawa lang ang mag-asawang magkasama, daig pa talaga niya ang kambal sa pagpapabibi sa akin. Pagsusumbong naman ni Mia. Napanguso na nga lamang si Zack habang ang mag-asawang matanda natawa ng malakas. Hindi lang pala maalaga at mabait ang kanilang manugang, kundi may tinatago rin itong kakulitan. Huwag mo na kaming tawaging tita at tito, dapat mama at papa na lang. Nakangiting sabi naman ng ina ni Zack habang ang ama naman ito ay tumango-tango lamang. Maraming salamat po sa pagtanggap po sa amin ng buong-buo ng mga anak namin. Tumayo ang mag-asawang matanda at niyakap si Mia. Sinabihan pa itong welcome to the family na nagpalambot ng puso ni Mia. Masayang nagsalo-salo ang mga ito. Naikwento na rin nila Zack at Mia kung paano sila nagkakilala at nagkita muli. Natuwa nga ang mag-asawa at naaliw kay Mia dahil sa kakaiba nitong pagkwekwento. Pero ang mas ikinatuwa nila ay ang kanilang anak na walang ginawa kundi tignan si Mia habang nagkwekwento na puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ilang taon ang nakalipas ay marami nang nangyari sa pamilya nila Zack at Mia. Nakalipat na sila sa bagong bahay na kung saan sila titira habang buhay. Sa kanilang paglipat ay doon nag-propose si Zack at ikinasal na sila. Sa araw naman ng kasal ay ginulat ni Mia ang lahat ng tao dahil sa pag-announce niya ng kanyang pagbubuntis. Kaya naman ang kasal nila Mia at Zack ay punong-puno ng kasiyahan. Simula doon ay namuhay ng payapa ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak at puno ng pagmamahal. Hindi naman na hinayaan ni Zack na mayroong pumangalawa kay Kay, kaya halos lahat ng babaeng nakikita niyang may gusto sa kanya ay hindi nagdadalawang isip si Zack na tanggalin sila sa kanyang buhay bago pa may maling mangyari sa kanyang pamilya. Si Kay naman sa ibang bansa ay unti-unti na ring nagbabago at nagmo-move on kay Zack sa tulong ng pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay sa kanya ng kanyang magulang. Lahat ay namuhay ng walang dinadala kundi pagmamahal at kasiyahan. Dan de los Santos, Aliyah Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Leonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Miras Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania De Ocares, Emily Kinlog, Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Cagiat, Eileen, Annalie Flor, Anna Flor Psycho, Jude Love,
Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen Franca Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Lily, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, Elf Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lily of Macau, Princess Sita Manzon, Eric Cien, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romano Corospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Eme Gruba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe,
Eli Evangelista Andersen, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emeralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.